praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We praise you, Lord. Oh, I speak the name of Jesus, a name above every name where every knee should bow. No, and that is the only name given among men, under heaven, whereby we must be saved. And thank you, Lord, for that wonderful name that every time, thank you, Jesus, we praise you, Lord. Every time we mention that name, something is happening. Healing is being done. Power is being released. Virtue is being released. Lord, thank you so much, really, for that wonderful name. No, lalo na sa panahon na ito, na kahit sa kanino mang pangalan, pag nilapitan mo ay hindi maasahan. But Lord, again, we are grateful for this wonderful name. Thank you, Jesus. May be seated. So, 10:55 na kagad. So, konti na lang ang i-idlip natin dyan. No? Konti na lang. Sabi nga ng ibang bata, matagal daw ang service, especially the preaching, pag sila ay gising. No? Pero pag sila daw ay tulog, tapos na? Ano? Parang ang bilis daw. Sa mga bata yon, we understand them. So sa atin na mga hindi na bata, so it's a battle that we need to fight. No? At kailangang manalo tayo dyan. We welcome our visitors in the most precious name of Jesus. Itong sa mga bisita natin sa bagong baryo. Lahat ng bisita natin, pagpasok nila, wala silang Holy Ghost. Pero paglabas nila mamaya, may Holy Ghost na sila. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, pag umatin ka ng concert, hindi ka maka-attend pag wala kang bayad. Paglabas mo, pagod ka pa. Wala ka ng boses, o di kaya nasaktan ka pa. Pero itong dito sa atin, pagpasok mo dito, walang bayad. Pero paglabas mo rito, may gift ka na nadala. So it's so much for us. Thank you, Jesus. No, at yun ang gift na hindi naluluma, lalo lang gumaganda lalo. So ito sa bagong baryo, si Precious. No, isa siya sa naka-receive ng Holy Ghost, si Rangel. No? Si Rangel o Rangel. No, Alexus, si Mark, si Maynard, Clarky David, yan, naka-receive din niya ng Holy Ghost. Si Austin, naka-receive din. Si Athena, 9 years old, naka-receive din ng Holy Ghost. Si Chris Ford, yan, naka-receive din. Si Jaisel, naka-receive din ng Holy Ghost. Si J.Ann, naka-receive to? Hindi. So, si Janela, 5 years old, naka-receive din ng Holy Ghost. And the rest, si Calix James, si Thea, si Andrea, si Crystal K. Itong si Crystal K at saka si sister na silang pareho. Si Crystal K at saka si Cassandra, ito yung mga estudyante ni Teacher Donna. No? So, naka-receive yan sila pareho ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. And then, invited by Sister Nancy, si Shen May. Si Denise Amber. No, andyan sila sa likod. Si Chloe, si Hans, at saka si Yvonne. No, silang tatlo yung naka-receive ng Holy Ghost. So, thank you, Jesus. We praise you, Lord. Tsaka yung isa pa nating bisita, kaklase ni Brother Luis, si Alvin Carbon. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, sa dalawang estudyante ni Sister Nancy, mamaya pwede pa kayong mag-receive ng Holy Ghost. Paano yan, Sister Nancy? Pasado na ba sila? No? Sister Donna, pwede na? Pasado na? No? Kasi ang Holy Ghost gift ito. So, baka yan na lang pwedeng ibigay ni Sister Nancy sa inyo. No? Ma'am, gano'n na lang yan.
But thank you, Jesus, for what you've done today. Thank you, Lord, for all these souls na pinadala mo sa church. No, hindi ito usapan kung matanda o bata, but they are still souls, no, na kailangan ng kaligtasan. Lord, thank you so much na ito ay patunay na sinasamahan mo ang ating mga gawain, mga outreach natin. Thank you, Jesus, na tuloy-tuloy ang pag-anoint, ang pag-bless mo sa gawain natin. Sa Bilibid, pumunta rin sila kahapon. 26 yung attendance nila, may 2 rin tayong naka-receive ng Holy Ghost. So thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, napagod ka, Brother Roland, sa pagiging song leader? No, talaga naman. No, papunta pa lang sila, sa loob ng kotse, nagre-rehearse na sila. No? Sila ni Brother Eric, sabi ko talaga, pag nagsama-sama talaga yung pare-pareho, no? Wala pa kami ni Brother Larry doon. No? But thank you, Jesus, for your presence, no, na sinasamahan mo bawat gawain natin. Thank you, Jesus. No, dahil yun naman ang prayers natin, yung mga gawain natin sa schools, nagbunga rin, hindi lang yung hanggang pakikinig, but to do, no, what is written in the Word of God. Nakarating sila. Thank you, Jesus, for saving their soul. And we pray, no, na kayo rin ay makapagpatuloy, mahalin ninyo itong Holy Ghost, no, because ang Holy Ghost na natanggap ninyo, no, ang maraming mga issue sa buhay na hindi kayang sagutin ng nanay, tatay natin. Hindi kayang sagutin ng kapatid, hindi kayang sagutin ng pera. Pero what God has given you, the Holy Ghost, lahat yun ay kaya niyang sagutin. So we are so thankful to Jesus. So ayan, 11:11 na kaagad, 11:12. No, bantayan nyo na lang. No. Let's open our Bible in the book of Romans, chapter 7, verse 15. Mayroon pa rin pa konti-konti. May ubo, sipon, sige lang. Chapter 7, verse 15. Verse 15. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. No, sa Tagalog, sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig o hindi ko gusto ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapupuutan ko, no, which I hate, aking kinagagalit, yaon ang ginagawa ko. No, sino nagsasalita dito? Si Paul. He shared it to the church at Rome, kung ano ang kanyang buhay bilang dati at ngayon. Lahat ito sinishare niya because ang sabi ni Paul, the greatest testimony na pwede mong i-share sa tao ay kung paano ang isang tao nagbago ang buhay dahil sa salita ng Diyos. No, at yon ang sitwasyon ni Paul, verse 16. No, so again, sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig o hindi ko gusto ang ginagawa ko, datapwat ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. No, yung bagay na ayaw mong gawin, yun ang nagagawa mo. Yung bagay na gusto mong gawin, hindi mo kayang gawin. No, verse 16, if then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. No, ngunit ang hindi ko ibig, ang hindi ko gusto, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Verse 17, now, when it is no more I that do it,
but sin that dwelleth in me. Kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. No, verse 18, for I know that in me, no, that is, in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. No, tinatagalog natin para mas klaro, sapagkat nalalaman ko, no, na wala sa akin, no, makatuwid ay sa akin laman, or ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Datapwat, ang paggawa ng mabuti ay wala. No, si Paul na ito mismo, tayo pa kaya? No, verse 19, for the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siyang aking ginagawa. No? Last verse, now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. No, datapwat, kung ang hindi ko ibig o hindi ko gusto ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Shall we pray for a while? Lord, we are so grateful, we are so thankful for giving us this wonderful day. Sa magandang panahon, Lord Jesus, na yung mga bisita natin were able to come. Lord, thank you for the outpouring of the Holy Ghost, Lord Jesus. Thank you for your grace and your mercy that you've given us today. Lord, hipuin mo ang kanilang mga puso na mahalin ang Holy Ghost na ibinigay mo sa kanila, Lord Jesus. Kanilang yakapin ito kahit sa kanilang murang edad. Yun, Lord, ay hindi nila makakalimutan, and that someday, anuman ang issues nila sa buhay, ikaw ay patuloy na hanapin nila at sila ay maglingkod sa iyo, Lord Jesus. And Lord, this morning also, we pray for our brethren that needs healing. Lord, kung ano man ang mayroon, mga dapat na masagot this morning by the Word of God, Lord, be with us. We are so thankful. We cannot do this alone, Lord. We need you, Jesus. We need you in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. No, so klaro ang ating mga binasa. No, ang verse 7 hanggang verse 14, ayan ay pinapaliwanag ni Paul, no, that sin is more powerful than the law. No, ang kasalanan ay mas makapangyarihan kaysa sa kautusan. Ano, and Paul now shows also that sin is more powerful than man. No, because man is a slave to sin. No, that is before God has given us the Holy Ghost. Bago tayo binigyan ng Diyos na Holy Ghost, lahat tayo ay slave. No, tayo ay mga alipin ng kasalanan. So the title of our preaching, The Battle Within. No, the battle within. The battle within, or the battle is in the mind. No. Sino yung mga nagsamaan ng loob dito? No, sino yung nag-away, nanay, anak, magkapatid, nag-away, no, may problema sa trabaho, no, problema sa schedule, problema sa eskwelahan, no, ano pa, yung mga kabataan, no, lahat na lang, may mga iniisip na bayaran, may mga iniisip na bills, kuryente, tubig, lahat. It's a battle within. No, it's a battle in the mind. No. Ano ang iniisip ng negosyante? Ang iniisip ng negosyante every day na hindi sila malugi.
No, na hindi maputo, no, maputo kung sa Ilonggo pa. Hindi maputo ang kanyang negosyo, hindi malugi. Anong iniisip ng estudyante? No? Ang iniisip niya na makapasa sa kanyang pag-aaral, no, ang iniisip ng magulang, mas mabigat. Ang iniisip ng magulang, no, paano mapakain ng anak, paano madisiplina ang anak, paano makatapos ang anak, paano makahanap ng pagkain para sa anak. No, may problema pa sa mag-asawa, problema sa mga anak. No, lahat yan ay mga battle within, at lahat ng yan ay dala-dala natin sa kaisipan. No, problema ng magkakapatid. No, ang tatay may problema sa anak, ang nanay may problema sa anak, ang anak may problema sa nanay, sa tatay, may problema sa kapatid. No, lahat ng yan ay dala-dala ng ating kaisipan. No, bata man o matanda, lahat may bit sa kaisipan natin. May Holy Ghost o wala, lahat may bit sa kaisipan natin. No, lahat. No, sino ang pumasok dito sa gate na walang bit? No, dito sa isip natin. Lahat mayroon. O sino ang nag-iisip bukas? Ano pala, 26. So, mga petsa de peligro na yan. Malayo pa yung 31. No, ang layo pa ng 31. Bukas, papasok pa. No, so, one time, big time, pagkuha ng sweldo, may milk tea, may Starbucks, lahat. Pagdating na, sigurado, bukas, Skyflex, noodles na lang, no, kikiam, hotdog, no, yan na lang kasi di peligro na lahat. Why? No, lahat ng yan andito sa isipan natin. Lahat ng yan dala-dala natin. No. Ikwento mo man o hindi natin may tatago sa harapan ng Diyos na lahat ng yan dala-dala natin. Pumasok tayo sa gate na yan, may dala-dala tayong karamdaman. Galing sa bahay, hindi mo mabitawan. Bumabiyahe ka, hindi mo mabitawan. Pagpasok dito, dala-dala mo pa rin. Pero paglabas mamaya, pwedeng iwan na yan dito. No, because of our Jesus, mga kapatid. No, why? Pag tayo may karamdaman, ang hirap bitawan. No, it's a battle in the mind. It's a battle within. No, na walang makakatulong sa'yo kung hindi ikaw lang at ang Diyos. No, yung katabi mo na mismo sa pagtulog, walang magawa. Kahit sumisigaw ka na sa sakit, ang sabi ng katabi mo, ano naman ang may tutulong ko sa iyo, love? Wala akong may tulong. Wala talaga. No, kahit anong agony mo na nandoon, nakaganon lang siya. Ano naman may tulong ko dyan? What I can do is to pray for you. No, wala nang iba pa. It's a battle in the mind. No, it's a battle within na pwedeng sabihin ng katabi mo, parang wala ka namang Jesus. Mayroon, pero ang sakit talaga eh. No. I know, andyan si Jesus, pero yung sakit andito rin. No, hindi mo alam kung anong gagawin. And it's a battle within. No. Timing pa naman minsan, kung kailan may sakit ka, saka may service tayo. Pwede naman siyang sumakit na ibang araw, pero minsan matatimingan na may nararamdaman ka na malagay ka sa alanganin na ang desisyon mo ngayon, it's a battle in the mind, it's a battle within, nag-iisip ka ngayon, Lord, magte-text na ba ako kay Brother Sam, sa mga elders, Lord, what should I do? Anong dapat kong gawin? No, naglalaban yan. Pero hindi natin minamasama, ay siyempre, pag talagang hindi mo kaya, we understand the situation. No, brother, talagang ako ang pinaka-faithful. Why? Gumagapang na ako dyan, literally, sa labas ng gate para lang makapagsimba. Huwag naman ganun. No, hindi naman tayo ganun kasahol. No, na yan ang dapat nating gawin. But all this, mga kapatid, bata o matanda, lahat ng klase ng sitwasyon na mayroon tayo, lahat tayo ay mayroong dala-dala. No, hindi natin yan maitatago. At nasa atin na lamang yan kung paano natin dalhin. And sometimes, and most of the times, pagmasok natin minsan dyan sa gate, kung ano man ang dala-dala natin, nagre-reflect
Siguro it is in the spirit. No? Na pagpasok natin dyan, hindi mo mapapansin na maraming nakakakita, maraming nakakaramdam, may dala-dala ito. No? May nilalabanan nito. No? It's a battle within. No? Na may hinaharap. No? Kung hindi man makita, nararamdaman. No? So Paul described his situation, no, his inner struggle, yung kanyang inner man, yung kanyang sa loob mismo, between his desire to do good and his tendency to do evil. No, imagine si Paul na ito mismo, no, ang nagsasabi, no, na gusto kong bumait pero di ko magawa. No? No. Gusto kong gumawa ng maganda pero hindi ko magawa. No, yan ang nangyayari sa kay Paul, because it's very true that with men, it is very impossible. No, ang hirap, even with the Holy Ghost, ang hirap na nga magbago. No, lalo pa kaya ang walang Holy Ghost, lalo pa kaya ang hindi nakadanas ng Acts 2:38. No, a conflict between the law of his mind and the law of sin in his body. Because the body, the flesh, ano ang sabi dyan? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Pag tinignan mo yan, lahat yan ay ingredients, puro lang laman. No, puro corruptible. No, puro makalaman. No, hindi involved ang spirit natin dyan. No, feeling like a wretched man, no, kaawa-awa, kahabag-habag, no, lubos na makasalanan, ubod ng sama, no, for failing to do the good he wants to do. No, alam mo yung gaano kahirap yan? No, na gusto mong gumawa ng mabuti, ang loob mo, may desire ka, may will ka to do good, but because you are a slave of sin, gusto mong gumawa ng mabuti, pero mas malakas ang hatak ng laman na hindi mo magawa ang mabuti dahil yung kasalanan mas malakas kaysa sa paggawa mo ng mabuti. No? So anong dapat gawin, mga kapatid? Kung ganun palagi ang sitwasyon. But of course, we are so thankful to God. No? And Paul is just like us, isang taong alipin ng kasalanan, at kung hindi dahil sa tulong ng Diyos, no, at kanyang willingness to change for the better, hindi siya magiging mabuti. Hindi ibig sabihin, pag matalino ka, mabuti kang tao kaagad. No, si Paul, pagdating sa edukasyon, no, under the feet of Gamaliel, no, member of the Sanhedrin, parang Supreme Court natin, no, a lawyer. No, just imagine kung ano ang naabot ni Paul sa kanyang buhay. Pero hindi ibig sabihin na dahil siya ay matalino, mabuting tao na siya. No, hirap na hirap siya. Hindi ibig sabihin pag ang tao mayaman, makadiyos na. No, hindi ibig sabihin pag ang tao may pera, mabuti na siya. No, hindi basihan ang yaman, ang edukasyon, ang kapangyarihan para maging mabuting isang tao. No, but Lord, we are so thankful. No, alam niyo yung nakasulat sa jeep? No, ano yung nakasulat sa jeep? Kung edukasyon ang sagot sa ano? Sa kahirapan, no, bakit edukado ang magnanakaw sa bayan? No? No, sa atin mga ano, may minsan nakalagayan doon sa mga pader, no? Matinding patama quotes talaga, no? Nakapag-pray na tayo, ano? No. Totoo naman. No, because in some, no, again, no, kung edukasyon ang sagot sa kahirapan, bakit edukado ang nagnanakaw sa bayan? No, in some other countries like Japan, pag nasangkot sa katiwalian ang government official, kaagad-agad magre-resign, kaagad-agad harakiri, no, magpapakamatay. Bakit? No, dahil nabahidan ng dumi ang opisina na hawak nila. No, ganon ka maprinsipyo, ganon ka with honor ang mga Japanese na pag nangyari yan, magpapakamatayan. No? Dito sa atin, ang mga kawatan, no, ang mga magnanakaw, graduate pa ng Harvard.
No? Graduate pa ng Yale University, graduate ng Cambridge, graduate ng New York o saan pa man. No, marami pa dyan summa cum laude. Marami pa dyan magna cum laude with honors. No, madami sa kanila galing sa mga prominenteng pamilya, mga kilalang pamilya. No, yan ang mga edukado na nagnanakaw sa ating bayan. No, may master's degree, may PhD, may doctorate degree. No, mag-aral sa pinakasikat na eskwelahan para pag nakapasok sa gobyerno, magnanakaw lang. No, just imagine that. No, pero lahat ng yan may mga degrees. Lahat ng yan may mga naabot sa buhay. No? But the wonder of it all, no, wala silang mental issue. No? Mental issue, ngayon yan problema natin sa mga kabataan. But it's not only for the younger generation. Kahit may edad, pwedeng tamaan ng mental sickness, mental issue. No? Bakit wala silang mental issue? Kahit sa dami ng kanilang mga ninakaw, sa dami ng kanilang kinurap, dahil wala silang konsensya. No? Ang taong walang konsensya, wala yung mental issue. Bahala siya, no, pakasasa sa lahat, pwede niyang gawin. No, nung pumasok sa gobyerno, very promising. No, mga bigating mga engineers, mga bigating mga lawyers, with honors, no, with ano pa yang mga yan. But nang dahil sa pera, gusto ng shortcut, gustong yumaman kaagad, ang dating talino naging bio-bio. No? Matatalino. No? Naging bio-bio. Bakit? Nawala ang prinsipyo. Nawala ang prinsipyo dahil sa pera na gustong yumaman kaagad. No? Gustong makaahon kaagad. Yung budget na 1 bilyon para sa tulay, pagati-atian, hindi ito politika. No? Pagati-atian, tapos ang 1 billion matitira, 100 million, ano ang mangyayari sa tulay? Nadaanan lang ng langgam, bagsak. No. Why? No. Pero ang specs, ano ang mga nakalagay sa specs? O ganito, katibayan, kahit magnitude 10, intensity, ganito, kayang-kaya ng tulay na yan sa drawing. But because wala na ang prinsipyo ng dahil sa pera, no, anong nangyari? Ganon ang resulta, mga kapatid. No, kayang tanggalin ng pera ang prinsipyo, ang GMRC ng isang tao kahit yan ay nakabaon pa sa kanya mula bata. Pero paglaki, pag na-involve na yung pera, because the money, the love of money is the root of all evil. No? Others are masters when it comes to mental issues. No, again, just kill your conscience. No, patayin mo lang yung konsensya mo na yan para hindi ka na magkaroon ng mental issue. No. And today, no, mayroon tayong example. No, the battle within. The battle is in the mind. No, gaano kahirap, mga kapatid. No, mayroon tayong example nung Friday. No, nung Friday lang, ano? No, mayroon tayong example, si Emmanuel Eman Atienza. No, Emmanuel ang pangalan nun. Eman. No, God with us. No, nakakalungkot, ano? Na ang pangalan mo, dala-dala ang pangalan ng Diyos, God with us. No, tapos magpapakamatay ka na lang because of mental issue, because the battle within na hindi kayang paglabanan. No, God with us. No, lost her life. She lost the battle. No, she had been facing or she had been fighting on for many years. No, sa mga hindi nakakaalam. No, mga traumatic, mabibigat na experiences na kanyang naranasan when she was a child. No, alam nyo minsan, lakas makasosyal pag sinabing may yaya ka. No, lakas si yaya, no. No, lumaki ako na may yaya, no. Lahat kami di yaya, no. No, hindi natin minamasama kasi kung yan ang kinakailangan at kung yan ang makakatulong, pero ang ayaw natin, why? Sa panahon natin sa ngayon, magtatrabaho ang nanay at tatay. No. Ang bata, kakapanganak pa lang,
iwan na dun sa yaya. Ang yaya naman, no, galing sa bundok, galing sa tubuhan, galing sa tawid-dagat, no, galing sa pinakamalayong bundok, dadalhin mo rito sa Manila at mag-aasikaso ng iyong anak. Hindi natin minamasama ang mga yaya, no, hindi natin sila dina-downgrade. Pero ang gusto nating sabihin, no, sa atin ng mga magulang, iwan natin ang anak natin dyan. Minsan, baby pa, sanggol, nakahiga yung bata, ang yaya busy doon sa cellphone, may another cellphone, yung bata nakaganon, hihihihi. Why? Andito yung cellphone. No, nakaganon. Ang yaya naman, okay ka na dyan, bahala ka na dyan, basta ako tuloy-tuloy. No, wala yung nanay at tatay. No? Kung mahulog man yan sa higaan, kung malaglag man yan ng yaya, hindi alam ng magulang. Magulat na lang siya, parang okay naman yan. Bakit naging ganun yung ano? Tapos paglaki, may diferensya na yung isip. Why? Hindi mo alam kung anong nangyari. Dahil ang rason, pare-pareho kami nagtatrabaho para sa iyo to. No, para sa para sa welfare nyo paglaki. No, na hindi kayo mahirapan. Ha? Pera ba ang sagot? No, para hindi mahirapan ng anak? Paglaki ng anak, yun. Mga traumatic experiences na naranasan niya sa kanyang yaya. No, si Eman Atienza. No, mga verbal abuse, mga na nabaon lahat sa kanyang kaisipan, naging mental issues, yung mga bagay na hindi maganda, no, yung kakapanood ng mga hindi magaganda ng kanyang yaya na nakikita niya rin at sa kanyang isip, lahat ng yun ay normal. No. At ang magulang walang kamuwang-muwang. No. Manganak ka tapos iwanan mo sa yaya. No. Ipagkatiwala mo sa ibang tao, sana wag na lang. No. Kung ganun lang naman, why? Na kailangan namin to. No, trabaho. No. So ano nangyari? Yun. Lumaki ang anak. No. Dahil sa mga pang-aabuso, verbally, mentally, hanggang sa paglaki, hindi napunuan. No, kundi lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon dahil sa social media. No, hindi masama ang social media. Pero pag yan ay ginamit natin sa mali, magiging masama talaga yan. No? At sa ating mga kabataan, mga estudyante, hindi natin minamasama ang social media. Kailangan nyo yan. Mga technologies, kailangan nyo yan. But be careful. No, dahil ang social media, ang Facebook, ang Twitter, ang Instagram, lahat ng bashing mararanasan mo dyan. No, lahat, as if lahat ng tao may karapatan na murahin ka. May karapatan na sabihan kang pangit. No, just imagine, kung ikaw ang love tank mo ay word of affirmation. No? Huwag kang sumali dyan sa Facebook na yan. Why? Mamamatay ka dyan spiritually. No? Mamamatay ka dyan mentally. Why? O, pag word of affirmation ang iyong love tank, no, na pag narinig kang Brother Larry, talaga naman poging-pogi ka today. No? Maya-maya si Brother Larry, nakailang balik na doon sa salamin. Sinabihan ako ni Brother Sam, parang poging-pogi. No? Hindi na siya ngayon makatulog. No? Si Brother Sam nagsabi noon, talaga namang totoo yun. No? Why? No, the effect of words. Pag ikaw, yan ang inahanap mo, tapos mag-engage ka dyan sa social media, sa Twitter o kung ano pa man, tapos word of affirmation, may isa lang mag-comment, may isa lang magsabi, no, mukhang ang pangit mo today. No, bakit ganyan ang suot mo? Bakit ganyan ka? No, wala na, giba ka na doon. Why? No. If we need happiness, and if you are looking for happiness, if you are looking for joy, don't search from the Facebook. Don't search from Twitter. Don't search from, Instagram. Hindi natin yan dyan mahanap. No, happiness can only be found in the Word of God. No, can only be found in Jesus. Diyan lang natin makita ang tunay na happiness.
Ang tunay na sound mind, dyan lang makikita natin yan, and that is through the Word of God, and God by giving us the Holy Ghost. And Lord, we are so thankful. No? Imaginein mo yung bombardment. No? Akalain mo kung matino kang tao. No? Yung mga street post, yung mga poste. Di ba, may mga pangalan yan dyan. May New York, may ganito, ganyan. No, may Del Monte, may Prisco, ganyan. No? Kung matino ang isip mo, aakyat ka dyan. No, tapos nakaganong-ganong ka doon, There's a battle within. No? Kahit yung mga tao dyan na walang makain sa labas, there's a battle going on. No? Kahit yung mga nagtutulak ng groceries na truck yung tinutulak, no? Pag bumili ng mga Louis Vuitton, talaga namang hindi na kayang hawakan ng kamay. No, dahil sa dami ng mga paper bag, di ba? Louis Vuitton, mga Chanel, lahat, hindi na kaya. No, pag ikaw tumingin, sana all. Anong sana all? Hindi mo alam kung anong bit-bit na sa kaisipan yan. Hindi mo alam kung ano ang dala-dala niyan sa isip na pagdating sa bahay, with all the Louis Vuitton na kanyang binili, pagdating sa bahay, tatalon sa building. Tapos sasabihin mo, sana all. Ay, anong sana all? Bahala kayo dyan sa buhay nyo. Ano, sana all, pagdating sa bahay niyan, tatalon yan sa building, sana all, ganun ka rin? No, hindi natin nakikita yan. No. At it's a battle going on, lalo na sa panahon natin na hindi mo makita kung saan, hindi sagot ang internet, hindi sagot ang social media, hindi sagot ang mga papuri ng kung kani-kanino, but the answer, walang iba kung hindi ang Word of God. No, the answer is Jesus. The answer is Acts 2:38. And Lord, we are so thankful for outpouring of the Holy Ghost today because yun ang sabi dyan sa Acts 2:38. No, then Peter said unto them, repent. No, why? No, ang dami nating kasalanan. We have to repent. No, mga kasalanang namana kay Adam and Eve, mga kasalanang tayo ang gumawa. And then we must be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. No, ang pagsisisi, walang kwenta pag walang baptism in Jesus' name. No, nagsisi ka lang, pero hindi yun mabubura. Pero ang sinabi sa Acts 2:38 that we must be baptized, no, tayo ay nilulubog sa tubig, immersion in the name of Jesus Christ. No, dahil walang ibang pangalan na siyang pwedeng gamitin para mabura ang ating kasalanan, and that is the only name given to us under heaven whereby we must be saved, and that is the name of Jesus. And after that, we must receive the gift of the Holy Ghost. No, why? Because ang Holy Ghost, yan ay tutulong sa atin to live godly, to live holy, to live righteously before God. No? Kung marami kang trauma, kung marami kang kinakatakutan, marami kang anxiety, depression, kaya lahat tanggalin ng Holy Ghost yan. No? Marami sa atin dito na pumasok sa church na ang daming problema na bitbit. Ang daming mga labanan sa isip pagdating dito sa church. Pero nung nakareceive ng Holy Ghost, lahat ng trauma, lahat ng mabibigat na kaisipan, lahat na bura, mga kapatid, at hindi yan makita, diyan sa butika, sa SM, sa kung saan paman, you can only find dito yan sa church. No? Through Jesus. No, kung gusto ng tao na maayos ang kanyang buhay, lumapit sa Diyos. No, let God direct His path. No, hayaan niya na ang Diyos ang gumalaw sa kanyang buhay. No, just imagine mga kapatid, no, with all the wealth, no, with all the fame, with all the power, lahat ng koneksyon, no, nakakalungkot. No, hindi lang she was one of the victim of this mental issue, mental depression. No, marami pa sa buong mundo sa ngayon, hindi na lang yan nare-report, pero napakaraming biktima ng mental issue na magpapakamatay na lang. No, because it's a battle within. No, na hindi kayang, just imagine, pera, wala silang problema.
No? Ano, hindi nila problema yun. Kasikatan, hindi nila problema yun. Sikat na siya sa Facebook. No, sikat na, dami ng followers. Milyon na rin ba? No? So, hindi nila problema yan. No, fame, wealth, lahat, mayroon sila niyan. Pero yan ay patunay na ang mental issue, hindi sagot ang pera. Ang mental issue, hindi sagot kung may connection ka o wala. No? Ang mental depression, no, hindi sagot kung gaano ka kakilala. No, ang sakit sa isip, hindi pera ang sagot kung hindi si Jesus. Kung hindi ang Holy Ghost. No, walang mental sickness, walang stress, walang depression, walang anxiety, walang panic attack na hindi kayang pagalingin ni Jesus. No, lahat yan kaya niyang pagalingin, mga kapatid, provided ang tao kailangan lumapit sa Diyos. No, hindi ito ang Diyos lang ang pwedeng mangako niyan. No, ano problema mo? Pera? O sige, be faithful to me. No. No, huwag kang mag-expect na may sako-sako ka agad na babagsak dyan. No, pag yan bumagsak, sako-sako, coins, tapos sa ulo mo bumagsak, tapos ka. Patay ka ngayon. No, Lord, sabi mo, kaya mo. Kaya niya, but you have learned to wait. No, you must learn to wait. No, matuto tayong dumaan sa tamang proseso. Sabi nga kanina ni Brother Vincent, there is no shortcut. No. Ano yung tanong kanina natin? No, career growth. No, para sa akin, it's not a career growth, financial growth. No, money growth. Pag nag-abroad ka, yun lang ang purpose nun. No, why? Ang daming nakasalalay sa atin. Tayo pa na Pilipino. No, anak, pag nakagraduate ka, mag-abroad ka. No, kasi ikaw ang susunod na magpapaaral sa iyong kapatid. No, tapos para mapatayuan mo naman tayo ng magandang bahay. Oy, si tatay mo may ganito pang plano. Ako, para naman kahit papano, makaluwag-luwag naman. Hindi ka pa nakaalis, bilang ka na. No. So ikaw naman ngayon, dahil yan ang kultura, yan ang tradisyon natin na napaka-evil. No. Just imagine, paano kung ikaw lang mag-isa sa pamilya? 10 kayo. Lahat sasaluhin mo? No, anak, napaka-evil. Saluhin mo lahat ng yan, tapos yung tao naman, ano ang gagawin niya ngayon? Sige nay, sige tay, magsisikap ako ng gusto. No, mag-abroad ako. Dahil pagdating ko dun sa abroad, no, mabibigyan ko kayo ng magandang, yun ang kanyang kaisipan. No? Pero nung tayo dumating dito sa church, hindi ang simbahan, hindi ang Diyos natin ang panira sa ating mga pangarap sa buhay. No? Aayusin lahat ng Diyos yan. No, unahin mo ako, seek ye first, at lahat ng inaasam ng heart mo, akong bahala sa iyo. No, yan lang ang gustong gawin ng Diyos natin, mga kapatid. No, at nakita, naranasan na natin dito yan sa mga kapatiran natin. No, na pinaglaban si Jesus. No, it's a battle in the mind. No, akalain mo gaano kabigat yan, tapos nyo convert ka pa lang sa church? No, bawat uwi mo sa bahay mo, nagsisimba ka pa? Unay, utay. No, paano naman yung pangarap natin? No? Ano sabi ng simbahan nyo? Hindi na daw ako mag-abroad na Kasi pag hindi ako nag-abroad, hindi ako maliligtas. Oh. No, huwag ka maniwala dyan. No? Pag di ka nag-abroad, ikaw buhay, kami patay. No? No? Dahil yung sweldo mo para lang sa'yo. So kailangan mag-abroad ka para lahat. No? It's a battle in the mind. No? And he who win it, because of our principles na tayo ay tayuan si Jesus, panalo tayo dyan. No. Pero bawat punta mo rito sa church, Lord, ito na ba yung huli kong punta? No. No, tapos tinawagan pa ako ng tiya ko. Oh, ako nagpaaral sa'yo. Kailan ka pupunta rito? Tapos ka ngayon. No. It's a battle in the mind. No. But God is so good na bago pa man natin maranasan yung ganong klaseng mga battle sa kaisipan, battle within, He has given us a sound mind because of the Holy Ghost. No, ano ang sabi niya? Ano sabi niyan? God has not given you the spirit of fear, but of love, of power, and of a sound mind. No, pumupunta ka rito, ang daming gera na lumalaban sa kaisipan mo. No, at ano ang mabigat? No, pag tayo na-correct, ang bigat. Hindi ka pa nakarating sa church, hindi ka pa nakapasok, gusto mo nang umuwi. Lord, parang ang tagal naman ng service.
No? The last man to enter and the first man to go out. No? Why? No, ang hirap dalhin-dalhin yan. No, naranasan natin yan. Lord, magpapatuloy pa ba ako? No, why? No, at ang pinakamabigat na dala-dala natin every day kung hindi natin mabitawan is our pride. No, yan, bombardment palagi. Why? Kukontra yan palagi sa Word of God. No, bawat punta mo rito, hindi naman. No, nakikipaglaban ka, bombardment sa isip natin, it's a battle in the mind. No? At pag ganon ang nangyayari, what we should do is to pray before God. Lord, renew in me, anong tawag dyan? Create in me a new heart. No, why? It's a battle going on. Hindi madali, mga kapatid. But again, we have the Holy Ghost. God has given us the Holy Ghost. No, para gabayan, alalayan tayo kung ano ang dapat gawin. And it's a battle na hindi masolusyonan but only the Word of God. No, kung wala tayo sa church, ang dami nating mga battle na pinagdaanan, mga giyera na pinagdaanan, not physically, but mentally, ang dami nating pinaglabanan kung wala tayo sa church. Sigurado, makaisa na rin tayo sa tumalon sa building. No. Sabi nga ni Brother Remus dati, no, nung naranasan niya yung medyo mabigat, hindi medyo, mabigat talaga. No, sabi niya, brother, akalain mo yan? No, nilalakad ko yung Guadalupe na yan? No, para akong buang doon na naglalakad dahil hindi ko alam. It's true. No, buti hindi siya tumalong sa Ilog Pasig. No, why? No, kahit ganon ang nararanasan natin in dealing with those kinds of problem, battling every day within our minds, we are so thankful for the Holy Ghost. No, na pag hindi na natin kaya, I will take over. No, ako nang bahala dyan. No, kaya ko yan. Why? Naranasan natin yan, mga kapatid. No? At kung hindi man natin naranasan ang mabibigat, we must be thankful to God. Dahil baka hindi natin kaya pag yan pinadana sa atin. No? But all these things, no, it's still the battle going on. It's a battle within. No? Na pag hindi nakayanan ng tao, pero kung ang tao nag-iisip, kung siya wise, lumapit siya sa Diyos. No, walang ibang way, yun lang. No, why? Kahit kanino ka magkwento na may problema ka, wala silang solusyon. Kung mapautang ka man ngayon, bukas mumurahin ka na yan. O, ngayon, utang ka. Akala mo bukas makakabalik ka ulit? Ngayon, pwedeng bigyan ka 1 kilong bigas. Pagbalik mo bukas, hindi na bigas ang ibibigay sa'yo, papaluin ka na ng batuta siguro. Nung magsikap ka, why? Ganun tayo ng mga tao. Pero pag tayo lumapit sa Diyos, sisiguraduhin niya na may solusyon. No, sisiguraduhin niya, no, kaya ang galing ng Diyos natin, ano? No, kahit may Holy Ghost tayo, ang labanan dito sa isip natin. No, nakaupo lang tayo dyan, ang daming gera na lumalaban sa isip natin. No, nakaupo ka pa lang dyan, nagigera na yung isip. Hindi pa ba matatapos si Brother Sam? Talaga na mahirap na. Hirap na ako. Hindi pa ba, ano? No. May ano na, hirap ka na. No. Lord, bukas may bayaran na naman ng bill. No? Lahat ng yan, alam ng Diyos natin yan. No, kalma ka lang, relax ka lang, akong bahala dyan. No, at pag one by one, nagawa ng Diyos ng solusyon. No, yung mga gera na yan. Kaya pagdating ng Sunday, anong sasabihin natin? Lord, hindi kami aabot sa Sunday na ito without you helping us. Kung hindi mo kami tinurungan, Lord Jesus. Why? No, at maraming mga approaches, mga kapatid, si Judas nagkaroon din ng problema. Si Peter nagkaroon ng problema. Si David nagkaroon ng problema. No, si David and si Judas and si Pedro, parehong may kasalanan, may atraso sa harapan ni Jesus. No, but how they dealt their problem? No, paano nila hinarap ang kanilang sitwasyon? Because the battle is going on. No, nung nagkamali si Judas, no, naramdaman niya, nagsisi siya naramdaman niya yung mabigat na pakiramdam. Pero ano ang solusyon niya? Magpakamatay na lang ako. No, natalo siya. Pero si Pedro, nung nakaranas, anong ginawa niya? Nagrepent. Anong mabigat sa buhay natin, mga kapatid, yung sinasabi kanina ni Paul?
No, ang nagpapabigat sa buhay natin, yung paggawa ng mga bagay na ayaw natin. Yung paggawa ng mga makakasalanan na bagay na sa harapan ng Diyos, no, pag ganun paulit-ulit, yun ang magbibigay ng bigat lagi sa paglilingkod natin sa Diyos. Pero hindi solusyon ang tumalikod sa Diyos, hindi solusyon ang humiwalay sa Diyos. But just like Peter, lalo pa tayong kumapit sa Diyos, magsisi sa harapan ng Diyos, humingi ng second chance at magpatuloy. That is the way to battle or to combat, no, the battle within. No, no, just like David. No, anong ginawa ni David? No, yung mga klase natin kanina. No, don't give a chance to the devil. No, don't give a chance to temptation. No, kung pwede ka malang makapili kaagad ng mabuti, yun na yung piliin natin. Huwag na nating ilagay sa alanganin. No, kagaya, sabi natin kanina, simpleng massage lang yan. No, maraming mga massage na may tinatawag ng mga extra service. No, sir, habang minamassage ka, sir, you want extra service? No, alam mo na yan pag ganon. No, kung ganon ang lugar na yan, huwag ka nang bumalik dyan pag alam mo. No, hindi, Lord, faithful ako sa iyo. Talagang kaya ko ito. No, kita mo naman kung ilang beses ako mag-fasting, kung ilang beses akong, Lord, kaya ko to. No, no, it's a battle, and you were going to fight it. Dahil pagbalik mo ulit dyan, ang isip mo anong sasabihin? Masubukan nga. No, mukhang okay to ah. No, it's a battle. No, pagtalikod mo pa lang sa lugar na yan, ano kaya meron sa extra na yun? No, sa susunod nga, pagbalik ko nga, i-try natin. No, it's going on. No, anong ginawa ni David? Nung tumingin siya doon sa balkonahe na may naliligo in the moonlight, no, nung nakita niya, it's already a battle within. It's already a battle going on. No, wow. No, anong oras? No, ganun yun. Anong oras? Okay, 6:30. Bukas, moonlight ulit. Okay, 6:30, bantay na ako dyan. You are already a slave of sin. No. You are already a slave of temptation. No, why? It's a battle. No. Anong ginawa ni David? Okay, babalik ako ulit dyan. No. Nung nakita mo, wala lang sa iyo, pero gumigira na yan sa isip natin. No, ano yung nakita mo, ano ang pananaw mo, ano ang perception mo, ano ang aksyon mo, lalabas na yan, maya-maya, gumugulong na yan dyan. No, it's a battle going on within our mind. No, maya-maya, talagang naku-curious na ako, nananadya ah. Anong nananadya? Umalis ka dyan! Nung nananadya, paliguan niya yan eh. Ano? Ba't dyan ka titingin? No, ba't dyan ka talaga, No, why? No, very subtle. No, masyadong tuso, masyadong matindi ito. No, kaya wag nating sabihin, Lord, every Wednesday, no, pag sila tapos naman prayer, ako tuloy pa. No, every week I fasted twice. Lord, every Wednesday, every Sunday, kaya Lord, wag kang mamroblema sa akin. Hindi ko problema yung temptation na yon. Ano ka? No, wag mong maliitin. No, Lord, kaya ko to. Ay, wag kang ganun. No, kung kaya mong tumakbo ka na. Run, Samson, run. No, Delilah is on the way. No, yung kanta ba yun? No, run, Samson, run. No, why? Wag tayo mga kapatid, why? No, akala mo it's just a battle going on. Maya-maya, aaksyonan mo na yan. No, okay, next step. No, why? No, gumugulong na yan. No. What we should do, mga kapatid, gumawa na tayo ng hakbang kung anong nararapat. Wala na tayong oras. Romans, lastly, ano ba yung mga nakalagay pa rito? 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. 2 Corinthians chapter 10. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nakikipagbakang ayon sa laman. No, we do not war after the flesh. Verse 4, no, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty
no, through God to the pulling down of strongholds, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman. It is not about the flesh. Kung hindi, sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, strongholds. Verse 5, no, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. No, na siyang gumigiba ng mga maling haka, maling pag-iisip, at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas, no, laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. And again, mga kapatid, no, it's a battle within. No, alam na natin ang way kung paano natin malampasan yan. No, we must continue to serve God, continue to be faithful with God. And another verse, lastly, Romans chapter 12, daanan lang natin ito. No, Romans chapter 12, na ano na nga natin kanina to eh. No, sa verse 1, chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not. No, this is the way kung paano makombat, kung paano mapaglabanan ang battle within or yung battle going on in our minds. Be not conformed. No, wag tayong magsiayon, no, to this world, but be ye transformed. No, mag-iba tayo by the renewing of our mind, no, sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip, that ye may prove, no, what is that good, upang inyong mapatunayan kung ano itong mabuti, what is acceptable or katanggap-tanggap, and perfect will of God, no, or lubos na kaloob ng Diyos. Again, mga kapatid, we're so thankful to God. We are not exempted from this kind of battle, but we are so thankful to God na andyan siya, andyan ang Holy Ghost para makayanan natin ang laban na ito. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.